Gawin mo, magbasa ka ng Bible. Di ba? Basa ka ng Bible. Dahil yun yung ginagawang way ng Lord para kausapin niya tayo. Paano mo makakausap ang Diyos kung sa paraan na gano'n, hindi mo ginagawa? Dahil Bible, yun ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Di ba? Malinaw salita ng Diyos, hindi mo siya makakausap. Dahil nalaman ko, ang... At ito'y nagpaalala sa isang pangyayari na pinuntahan namin ni Dr. Ditching dahil isang born again, Katoliko siya dati, born again, nasa ibang bansa, sa Japan siya. Pag uwi niya dito, winasak niya ang mga sagradong imahe ng simbahang Katoliko. Okay. Para sa kanila, mga basura at rebulto. Kaya, yung kaniyang tita na isang katikista, tumawag sa akin, kaya ako at si Dr. Ditching ay pumunta doon. Naabutan pa namin na umuusok yung mga larawan na sinunog niya. Pero, may nangyari. Nagwala na sa sarili. Wala na sa sarili ang naturang babae. Kaya, sabi ni doktor, baka psychological ito. Tumawag siya sa kanyang kaibigan, psychiatrist, at resita ng gamot. At ano ang nangyari nang niresetahan sa naturang gamot? At may kaugnayan ba ang kaniyang pagkawala sa sarili sa pagwasak niya sa mga sagradong imahe? Tara, tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At tatalakayin natin ang pinadala na video kaugnay sa isang babae born again. Pero tiningnan ko yung kanyang page, may mga video din na yung kasuotan niya ay di talaga kaaya-aya na tingnan parang Kristiyano. No, hindi parang Kristiyano ang kasuotan. Pero bago diyan, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Ilagay ninyo kung taga saan kayo para malaman natin kung saan nakaabot itong videong ito, no, sa ating pagtalakay kaugnay sa mga tuligsa sa iba't ibang mga sikta. Welcome po sa lahat. Naka-live tayo sa Pananampalataya at Katwiran sa Facebook din. At inaaniyahan din natin, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Factbusters PH. Alam niyo naman na nahack ang channel ni Kaburnok at binura ng hacker. Galit na galit talaga sila dahil nalantad ang kanilang kasinungalingan. Hello, dyan sa California, si Mamaningning. Galit na galit talaga. Binura ang channel. Kaya may bagong channel si Kaburnok, nasa link dito. At may isang channel din ako, Pananampalataya at Katwiran. Inaniyahan namin kayo na subscribe din. Welcome sa lahat nating mga kapatid. Ang ating tatalakayin ngayon ay kaugnay nitong isang born again. Grabe talaga. Winawasak ang imahe. Galit at nanggagalaiti sa mga sagradong imahen ng simbahang Katoliko. Gawin mo, magbasa ka ng Bible. Di ba? Basa ka ng Bible. Dahil yun yung ginagawang way ng Lord para kausapin niya tayo. Paano mo makakausap ang Diyos kung sa paraan na gano'n, hindi mo ginagawa? Niya dito, ang damdamin niya para sa simbahang Katoliko. Dahil Bible, yun ang salita ng Diyos. Ang sagradong imahen sa Mahal na Birhen Maria,
ang kaugnay sa Santo Rosario. Oh, um, grabe talaga ang kanilang panggagalaiti sa Santo Rosario. Kaya lahat naman ng mga anti-Catholic, galit na galit kaugnay dito sa Santo Rosario, mga kapatid. Oh, at bakit ganun ba? Tatalakayin din natin iyan. Makita ninyo ang panggagalaiti niya dito sa mga imahe ng simbahan Katoliko. Di ba, malinaw salita ng Diyos, di mo siya makakausap. Pero ang tanong dito, kadalasan sa mga born again, ito ang ginawa nila. Ang tanong natin para sa kanila, kung nanggagaliiti kayo sa mga imahe ng mga santo ng simbahang Katoliko, bakit wala pang born again na nagpahayag ng kanilang panggagalaiti sa imahe ni Felix Manalo, ang founder sa Iglesia ni Cristo? Nakita niyo? Si Felix Manalo may medalya. May estatwa. Founder ito ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, ito, inaalayan pa ng bulaklak ni Eduardo Manalo at sa mga ministro. At hindi lang si Manalo na may medalya, may larawan. Ang founder din ng Seventh-day Adventist, ito si Ellen Goldwhite at mga kasama, mayroon ding mga imahe. At hindi lang yan. Taon-taon, ang mga Muslim natin ay nagsagawa ng kanilang pilgrimage. Humahalik sa Kaaba. Ito ang Kaaba, hinahalikan ng mga Muslim. At sa kasaysayan, inaamin naman sa kanilang introduction sa Quran na ang Kaaba, ito ang pinakamalaking Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan ng mga paganong Arabo noon. At marami pang mga kasamang Diyos-Diyosan ito. Winasak ni Muhammad ang naturang larawan ng mga Diyos-Diyosan, maliban lang nitong hinahalikan nila. Pero ang tanong, ito si Baphomet, imahe o larawan ng Satanic Church. Nakakita ba kayo ng mga pastor, ministro, at mga kaanib ng born again gaya nito na nilapastangan ang mahal na Birhen Diba? Maria? Basa ka ng Bible. Dahil yun yung ginagawang way ng Lord para kausapin niya tayo. Paano mo makakausap ang Diyos kung sa paraan na ganun, hindi mo ginagawa? Dahil Bible, yun ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Di ba? Malinaw salita ng Diyos, hindi mo siya makakausap. Dahil nalaman ko ang kautusan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Nakilala ko ang Diyos dahil sa salita ng Diyos. Sabi sa John 1:1, ang pasimula ay naroon ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita... Grabe talaga ang panggagalaiti. Kadalasan, mga born again tulad nito. Walang ribulto at walang kahit anong hinihingin ko. Ito po'y basura. Mga ribulto timahin na ito. Hoy! Pinapurangan nyo! Tahiin nyo! So, grabe talaga ang panggagalaiti. Maraming salamat, Kuya Adisan. Adisan ba to? Maraming salamat po sa suporta, Kuya Adisan. No? Magandang umaga. Asan kayo na bansa ba? Okay. So, ngayon, nakita niyo mga kapatid, di ba? Grabe talaga ang ginagawa nito mga born again. O mga imahe ng ating Panginoong Jesucristo, nanggagalaiti sila. Ang imahe sa Mahal na Birhen Maria, kahit nasa Santo Rosario, nanggagalaiti sila. Mali! Wala sa Biblia. Ito, wabalasin po na. Masaktan yan eh. Lamang po. Okay, so nagpaalala ito sa isang pangyayari na may isang babae, mga 40 years old siguro siya, no? OFW, galing Japan, umuwi dito. At winasak, sinunog, grabe talaga, mga rosaryo,
rosaryuhan, mga larawan ni Senyor Santo Gawin mo, Niño, tulad magbasa ka nitong ng Mahal na Bible. Birhen Maria, iba pang Diba? mga larawan. Sinunog talaga nila tulad dito. No? Grabe ang kanilang panggagalaiti. Kaya tinawagan kami ng kaniyang tita, nagpatulong sa amin. Mali! Wala sa Biblia. Dahil sabi ng tita, sinunog ang mga imahe o larawan. Kaya pinuntahan namin, naabutan ba namin, umuusok talaga. No? Pero, ang problema, ang naturang babae ay nawala na sa kanyang sarili. No? Nawala na sa kanyang sarili. Kaya, si doktor nagresita ng gamot para sa kaniya dahil nawala talaga siya sa kanyang sarili. No? At nang nakainom na siya ng gamot, pinainom na ng gamot, abay, walang epekto pa rin. Walang epekto. No? Kaya nagresita si Dr. Ditching ng para injection. Wala pa rin epekto, di makatulog. No? At na discover namin na ito pala siya ay anak ng miyembro ng PBMA. Oh. PBMA. Oh. Yung mga siktang tatag lang din, walang pagkakaiba sa siktang tatag ni Felix Manalo, Kibuloy, nagsusulputan ito. Ang mga siktang ito, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. At kahit wala silang sariling Biblia, nakibasa lang, iyon na ang resulta. Sa pagbasa nila sa Biblia, lahat ng mga larawan para sa kanila ay Diyos-Diyosan. Pero, ang tanong natin, kung nanggagalaiti kayo sa mga imahe ng mga santo ng simbahang katoliko, bakit ni isa sa mga protestante itong larawan ni Baphomet sa Satanic Church, walang pastor ni ministro ang nagwasak at nabagkita ng video? Bakit walang pastor o born again o iglesia ni Manalo, iglesia ni Kibuloy o iglesia ni Soriano ang nagwasak na ipinakita kahit kopya nitong kaaba na hinahalikan ng mga Muslim? Bakit walang mga pastor, miyembro ng mga nagsusulputang sikta na winasak itong imahen ni Ellen Goldwhite, founder ng Seventh-day Adventist? Bakit walang pastor o mga ministro na nagpakita ng video na winasak ang imahen ni Felix Manalo o ang kaniyang medalyon ni Felix Manalo? So, bakit? Hindi nila nagawa ito kahit sa grupo ng Satanic Church. Bakit sa Katoliko? Alam niyo naman, kung sisilipin natin ang kasaysayan, ang simbahang Katoliko ang siyang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Oh. Kaya, etong mga sikta na mga siktang sumulpot sa ating panahon ngayon, nadaya ang mga inosente. Dahil lahat ng mga sikta labas sa simbahang Katoliko, sila'y tatag lamang ng tao. Allergy sila sa mga sagradong imahe. Bakit na-allergy sila sa mga sagradong imahe? Dahil nakabasa lang ng talata sa Biblia, akala nila lahat ng mga imahe ay ipinagbabawal na. Halimbawa, nabasa lang nila itong Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 5, kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar. Pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi. Durugin ang mga imahen ng kanilang Diyos-Diyusang si
Asyera at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Nabasa lang nila ang Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 5. Nagibain, sunugin. Lalo na yung mga pinagbatayan sa mga pastor at mga miyembro ng siktang tatag lamang ng tao, Levitico Kapitulo 26, versikulo 30, Deuteronomio Kapitulo 5, Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 5. Ito ang dahilan na daming mga pastor at mga tinatawag na asong matakaw. Meron ba sa Biblia ang asong matakaw? Tingnan niyo sa Isaias Kapitulo 56:11. Yung mga asong matakaw, yan daw umano ang mga pastor na kulang ang kaalaman. Winawasak nila at sinusunog nila ang mga sagradong imahen sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil mali ang unawa sa mga mangangaral na ito, sila ang katuparan sa Isaiah 56:11 na mga aso ang mga pastor na kulang ang kaalaman. Pero ang tanong, kung lahat ng mga larawan at monumento ay Diyos-Diyosan, di ba nila nabasa na may monumento ng mga propeta na hindi pwedeng sunugin? Di nila yan nabasa. May monumento na huwag wasakin. Asan yan mabasa? Nandiyan sa Deuteronomio, dito tayo sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, 15-18. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. Bukod dito, ang dambana na nasa Bitil at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nakapagpasala sa Israel sa makatuwid bagay, ang dambalang yaon at ang mataas na dako na kanyang ibinagsak. Kanyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asira. At pagpihit ni Josnias ay kanyang natanawan ang mga libingan na nanga sa bundok at siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumihan ayon sa salita ng Panginoon na itinadyag ng lalaki ng Diyos at siyang nagtanyag ng mga bagay na ito. Nang magkagayoy, kaniyang sinabi, anong monumento yaong nakita? Yaong nakikita at isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kaniya. Yaoy libingan ng lalaki ng Diyos. Sa ibang salin, libingan ng propeta ng Diyos na nanggaling sa Huda at itinanyag ang mga bagay na ito sa iyong ginawa laban sa dambana sa Bitil. At kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya. At sa gayoy, binayaan nila ang mga buto niya na kasama ang mga buto ng propeta na nanggaling sa Samaria. So dito, winasak, sinunog ang mga imahen o rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Pero sabi ni Propeta Josnias, kaninong monumento? Yung nakita niya ayon sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23:17, ang sagot nila, monumento yan ng mga propeta. Anong sabi niya? Huwag galawin ng sinuman ang mga buto. Sa gayoy, biniyaan nila. So hindi lahat ng mga larawan, mga kapatid, ay ipinagbabawal. Bakit? Sa mga nagsusulputang sikta sa ating panahon ngayon, ay
Galit sila sa mga larawan ng mga santo ng simbahang katoliko tulad sa nakita ninyo sa babaeng ito. Bakit? Galit na galit ang mga anti-katoliko. Isa sa mga dahilan, nabasa nila yung nasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. At dahil nabasa nila ito, iwan ko kung ito ba'y tulog-tulugan na lang sa katotohanan. Wala naman tayong totoo sa ginamit nila, lalo na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 mga kapatid, na ang sabi, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanimughoin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na lahi ng mga napupuot sa akin. Ito ang paboritong-paborito sa mga anti-katoliko. Di ba? Tingnan niyo. Mabasa natin sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, na mariing ipinagbabawal ng Diyos ang mga larawan at ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Tanong, anong katibayan na tad-tad sa maling unawa itong mga pastor at mga miyembro na natangay sa mga sikta na lumitaw sa ating makabagong panahon ngayon? Dahil, una mga kapatid, ang mga protestante at mga born again, iba pang mga anti-Catholic, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Kibuloy, Iglesia ni Soriano, ay ang kanilang palaging binabasa, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero alam niyo ba na kung ang ating gamitin itong Protestant na salin, the Living Bible, dito pa lang sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, butata na ang mga pastor at mga miyembro, mga kapatid. Bakit? Butata sila. No. Kung tingnan natin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, ito ang mabasa. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. Napansin nyo mga kapatid, ang ipinagbabawal ng mga Diyos-Diyosan, images, no images of animals, birds, or fish. Hindi pala sa mga santo. Kung ang salin na ito, the Living Bible, ang gagamitin, dito pa lang butata na ang mga anti-katoliko na palaging gumagamit yan. Ang dami sa Biblia na mga larawan ng mga Diyos-Diyos na ipinagbabawal. Sa Biblia, ang mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal, alam niyo naman ang definition ng Diyos-Diyosan. Harper's Bible Dictionary, all idols are images but not all religious images are idols. Nasa Leviticus 18:21, may Diyos-Diyosan na ang pangalan si Moloch. Nasa Gawa Kapitulo 14, versikulo 12, may Diyos-Diyosan na ang pangalan ay Hermes. Kaya yung mga bag na Hermes, nakapangalan yan sa
Diyos-Diyosan, Hermes. Sikat na sikat, di ba? Mahal, napakamahal. Siyos, nasa Gawa Kapitulo 14, 12-13. Mga Diyos-Diyosan yan. Astarte, unang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 3. Na may Diyos-Diyosan na si Bel at Nebo sa Isayas Kapitulo 46, versikulo 1. May Diyos-Diyosan na si Baal Sibub sa Ikalawang Hari Kapitulo 1, versikulo 2. May Diyos-Diyosan na si Asherah sa Ikalawang Hari Kapitulo 13, versikulo 6. At binanggit pa ang Diyos-Diyosan na si Bel at si Merodach yan sa Jeremias Kapitulo 20, versikulo 2. Yun ang mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal ng Diyos. Balikan natin ang Harper's Bible Dictionary, page 567. All idols are images but not all religious images are idols. Napakalinaw mga kapatid na sa protestanteng salin, all idols are images but not all religious images are idols. Ngayon, kaya nga mahirapan sa pagsagot itong mga anti-Catholic na nanindigan halimbawa, bawal talaga ang mga larawan. Sige, bawal talaga. Lahat ba ng mga larawan ay saklaw sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5? Kung ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa sa lahat na uri ng mga larawan, pati na sa mga santo, ang tanong, bakit sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22, mabasa natin, may utos ang Diyos kay Moises na magawa ng larawan? Ito ang mabasa natin. At gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo at ang isang kerubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa. Gawin mo ang mga kerubin sa dalawang dulo niyaon at ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na maipataas sa naliliman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang mukha ay nagkaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga mukha ng mga kirubin at iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo, at diyay makipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patutuo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. So napansin ninyo, saan makipagtagpo ang Diyos kay Moises? Sa pamamagitan ng luklukan ng awa diyan sa dalawang kerubin na ginawa. At hindi lang yan. Kung bawal ang paggawa ng mga larawan ng mga kirubin, mga kapatid. Kung bawal. Dahil Diyos-Diyosan lahat. Itong mga protestante, lahat na lang na mga larawan, Diyos-Diyosan para sa kanila. Bakit ang templo ng Diyos sa Biblia may larawan ng mga banal na larawan? Di ba nila iyan alam? Na ang templo ng Diyos diyan sa Biblia, meron talagang mga larawan. Asan yan? Eto mga kapatid, tingnan natin, silipin natin sa eto. Ating sisilipin ang Ezekiel Kapitulo 48.
1:17-22. Ito po ang mabasa natin sa Ezekiel. Pansinin ninyo ang nakasulat dito. Sa pagitan ng itaas ng pintuan, sa lalong loob ng bahay at sa labas, at sa buong pader, sa palibot, sa loob at sa itaas ay sinukat. At ang pader ay niyaring may mga kirubin at may mga puno ng palma. At isang puno ng palma ay sa pagitan ng kirubin at kirubin. At bawat kirubin ay may 2 mukha na pat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma na kabilang sa dako. Ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot, mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may mga kerubin at mga puno ng palma na yari. Ganito ang pader ng templo. Tungkol sa templo, ang mga haligi ng pintuan ay parisukat, at tungkol sa harapan ng santuaryo, ang anyo niya ay gaya ng anyo ng templo. Ang dambana ay kahoy na 3 siko ang taas, at ang haba niya ay 2 siko, at ang mga sulok niya ay, at ang haba niya ay, at ang mga pader niya ay kahoy. At sinabi niya sa akin, ito ang dulang nasa harap ng Panginoon. Dito mga kapatid, makita ninyo na mula pa sa lumang tipan, ang Diyos ay nag-utos na Moises na magawa ng larawan ng kerubin. Makita din natin sa Ezekiel Kapitulo 41, 17-22 na ang templo ng Diyos ay may mga larawan ng mga kerubin, larawan ng mga palmera. At alam naman natin kung ano ang kahulugan sa palmera. Kaya, sa hula mga kapatid, ang templo ng Diyos, meron talagang mga banal na bagay. Kung tingnan natin ang karunungan 6:10, ito ang mabasa. Ito ay mga banal na bagay, at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. So may mga banal na bagay na mabasa natin diyan. At alam nyo ba, kaya nga ang katanungan, bakit yung isang dating Katoliko naging born again, biglang nawala sa kanyang sarili, na baliw talaga, no? At walang epekto ang gamot sa kanya. Bakit ganon? Ano bang nangyari? Alam niyo mga kapatid, na may kabayaran ang anuman ang ginawa nila, lalo na sa mga sagradong imahe. May kabayaran yan. Asan ba mabasa na may mga kabayaran ang paglapastangan, lalo na sa mga sagradong
imahe na sa Panginoon mismo. Ito po ang mabasa natin sa Leviticus Kapitulo 5, versikulo 15. Pansinin ninyo, kung ang sino man ay makasuway at magkasala nang di sinadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagpakasala na isang tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa inyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklo ng santuaryo na pinakahandog dahil sa pagpakasala. So, sa di sinadya may kabayaran. Ano pa kaya etong sinadya mismo? Tulad nito, Gawin mo, magbasa ka ng Bible. Di ba? sinadya Basa ka ng niya. Bible. Dahil yun yung ginagawang way ng Lord para kausapin niya tayo. Paano mo makakausap ang Diyos kung sa pararaan na ganun, hindi mo ginagawa? Dahil Bible, yun ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Di ba? Malinaw salita ng Diyos, hindi mo siya makakausap. Dahil nalaman ko ang kautusan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Nakilala ko ang Diyos dahil sa salita ng Diyos. Sabi sa John 1:1, ang pasimula ay naroon ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita Banal na rosaryo. Ganun ang mga anti-Catholic. Bakit? Ha? Naalala niyo ba ang sabi ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20? No? Naalala niyo ba yon? Ano ang sabi ni Propeta Isaias? Isaias Kapitulo 5, versikulo 20. Sa aba nila na nagsisitawag na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. O, ganun ang ibang sikta. Ha? Bakit? Una, lahat ng mga larawan para sa kanila, Diyos-Diyosa na. And then, di lang yan. No? Ang banal na rosaryo, nanggagalaiti talaga sila. Bakit? Nanggagalaiti kayo sa banal na rosaryo. Ano ba ang sinasambit natin sa rosaryo? Pray for us sinners now and the hour of our death. Ngayon, bawal ba ang sambit na yan? Pray for us sinners now and the hour of our death? Para sa kanila, bawal. Kaya kung bawal para sa kanila, sino ang katuparan sa Isaias? Hindi lang yan. Meron pa tayong sinambit sa banal na rosaryo, mga kapatid. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and bring all souls into heaven, especially those who needs most your divine mercy. O, anong gusto nila? O my Jesus, do not forgive us our sins? Yun mo ba? Ang sinambit natin, O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fire of hell. Kaya nga, nasa kanila ang katuparan sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20. Sa aba nila na nagsitawag na ang mabuti ay masama. O, ganon sila. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Masama ba yan? Pahayag na yan ng anghel. Lucas Kapitulo 1, versikulo 23. Oh. Kaya, balikan natin ang Isaiah 5:20. Sa aba nila na nagsitawag na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. Ganun ang mga sekta na nasa tatag lamang ng tao. Dahil bakit? Biktima rin din sila. Biktima sila sa maling akala. Eh di, sabihin nila, bakit kayo mga Katoliko, lumuluhod kayo sa rebolto? Una, hindi porket nanalangin habang nakaluhod, yung kaharap ay Diyos-Diyosa na,
Mali po. Dahil kahit sa Biblia, kahit sa Biblia, mabasa natin, kahit nga si San Pedro, lumuluhod habang nanalangin. Gawa Kapitulo 9, versikulo 40. Yun bang kaharap ni Propeta ni San Pedro? Habang nakaluhod siya nanalangin, tingnan niyo, kahit protestante ang salita ng Diyos. Yun bang kaharap niya ay Diyos-Diyosa na? Si Propeta Josue, sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, lumuluhod siya habang nanalangin. Asan siya? Ano ay yung kaharap niya? Ang kaharap niya ay ang dalawang kirubin. Larawan ng mga kirubin na nasa Ark of the Lord. Ark of the Covenant. Números Kapitulo 7, versikulo 88, ang arka ng Diyos, nandiyan ang dalawang larawan ng mga kirubin. Tanong, dahil po ba lumuluhod sa naturang larawan mga kapatid, ang mabasa diyan, yung larawan ng mga kirubin ay Diyos-Diyosa na. Pero, sabi ng iba kasi, ito ang palusot ng ibang sikta, mga kapatid. Hindi! Bakit kayong mga Katoliko, hinahalikan ninyo ang mga larawan? Bakit? Kung hinahalikan natin ang mga larawan, kung may mga humalik sa larawan, ibig ba sabihin ang paghalik, pag-Diyos-Diyosa na? Anong sabi ni San Pablo? Roma 16:16, maghalikan kayo. Diba? Sa banal na halik. Nangumusta sa banal na halik. Tingnan na Roma 16:16, ito'y gagamitin ng INC. Dahil po ba sa mabasa dito, pag Diyos-Diyos na? Ang sabi ni San Pablo, magbatian kayo sa banal na halik. Ayon sa kanila, inahalikan kasi ninyo ang mga larawan. Meron ba sa Biblia na pag hinalikan, Diyos na? Ay, hindi. Kayo'y humihipo sa mga larawan. Bakit? Di nyo nabasa ang Marcos Kapitulo 5, versikulo 27, 28? Na ang isang babae ay humipo sa laylayan ng ating Panginoon Jesucristo at gumaling ang naturang babae? At sabi ng ating Panginoon, sino ang humipo sa akin? Sabi ng kanyang mga alagad, ba't nagtanong ka? Alam mo naman, maraming mga taong sumusunod sa iyo. Sabi ng ating Panginoon, sapagkat may kapangyarihang lumabas sa akin. Sinabi ba ng ating Panginoong Hesus, humipo kayo at gagaling kayo? Hindi. Pero bunsod sa pananampalataya ng naturang babae, mga kapatid. Sandali, may nabasa ako. Bro Windel, pwedeng magtanong, civil wedding, Rami, sa ako asawa, pero hiwalay na kami. Pwede ba akong mag-deliverance sa aking anak? Una, kung mag-deliverance ka sa iyong anak, ito lang ang requirements. Proper faith, ibig sabihin, walang mga superstitious beliefs. Proper disposition of morality, hindi ka immoral. Nakumpisal na ba? Ilang taon kayong noon na civil wedding? Proper faith, proper disposition of morality and state of grace. At kailangan nasa grasya ng Diyos. So, yun ang kailangan. Dahil pag makipagdigmaan tayo sa spiritual, yung kalaban natin, ang imperno, talagang makipag-away yon. Okay? So, balikan natin ang
Gawa Kapitulo 5, 15-16. Alam nyo? Kahit nga anino ni San Pedro, nakapagpagaling yan. Gawa Kapitulo 19, versikulo 11, 12. Yung mga paniyo na dalaiti sa katawan ni San Pablo, nakapagpagaling at lumayas ang mga demonyo. Kaya mali ang akala nila na ang larawan ng Mahal na Birhen Maria, limbawa, Gawin mo, magbasa ka ng Bible. larawan ng Mahal na Diba? Birhen Maria, Basa ka ng Bible. Dahil yun yung ginagawang way ng Lord para kausapin niya tayo. Paano mo makakausap ang Diyos kung sa pararaan na gano'n, hindi mo grabe ginagawa? talaga ang pagkagalahin. Dahil Bible, yun yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Di ba? Malinaw salita ng Diyos, di mo siya makakausap. Dahil nalaman ko ang kautusan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Nakilala ko ang Diyos dahil sa salita ng Diyos. Sabi sa John 1:1, ang pasimula ay naroon ang salita. At ang salita, Ano ba yung modern iconoclasm? Images destroyers. At nagtitipon ang mga obispo sa taong 787 Anno Domini, Second Council of Nicaea. Then, it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. At ang iglesia ng Diyos, ang iglesia at tunay na iglesia, ayon sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 14, verse 33, ito'y tinatawag na iglesia ng mga santo. Kaya, di na tayo magtaka kung bakit galit sila sa mga larawan ng mga santo. Bakit galit sila sa mga larawan ng mga santo? Dahil wala silang kasama na naging santo. Panalangin natin, pagdasal natin sila. Tulad sa pahayag ng ating Panginoong Hesus, San Juan 17:17, Sanctifica ius in veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. I am Catholic, I am alive, I